Straight to the point. Dito sa kauluhan, ang House of Representatives niduso na sa ilang motion for reconsideration labot sa impeachment case nga gibasura sa Korte Suprema. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad mahigala kay gibasura naman Supreme Court niingon manghigala ang House of Representatives pinanguluhan ni Speaker Martin Romualdez nga ilang ipabali ilang gihangyo ang Supreme Court nga ilang balihon ang ilang desisyon ni file sa motion for reconsideration para i-reconsider sa Supreme Court kay matud pa mahigala kini accountability lagi guguno no unya ang taong bayan ang taong bayan gusto gyud manghigala nga dunay impeachment kini si taong bayan di malason po ni taong bayan kay kanunay mapasangin na inigpasangil may gala nga kailangan talaga nga mag-impeachment tayo dahil iyan ang gusto ng taong bayan. Ang taong bayan kanunay mapasangil lang yun. Karong buntaga tagan tanig pagtagad sa tubuan-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin Presidente Ferdinand Marcos Jr. tuwa na sa New Delhi sa India alang sa iyang 5 kaadlaw nga state visit. Straight to the point. Gabi unang gipakitigtagbuan ni Marcos ang Filipino community sa mga syudad uban sa iyang biyahe si First Lady Lisa Aranita Marcos. Straight to the point. Basta biyahe gani sa ubang nasod nagyan ang First Lady kuyog lang labi na India man kuyog ang First Lady pero Amerika gani ang pinakagamhanang nasod imbitasyon sa pinakagamhanang tao ron sa tibok kalibutan pinakagamhanang nasod sa tibok kalibutan wa mo uban si Lisa. Muna magkapangutan ng mga taong ngano ka Daghan gyud magkapangutana state visit sa Amerika wa mo kuyog si Lisa Aranita Marcos pero state visit may gala sa India kuyog Muna di malikayan ang mga tao miingon niingon na rabas Nikki Cositing day lahi man to pamahayag Nikki Cositing tinuod ba tong sulti Nikki Cositing kanhi senador Nikki Cositing sa wa man to gipa dili man to state visit ang kang Marcos dito sa Amerika gisumon siya sa Amerika. Now sa pikas bahin mga kaigalaan gahapong adlaw mauna gyud ang pagpasaka og motion for reconsideration sa Korte Suprema mga kaigalaan niining impeachment case nga gibasura sa Supreme Court mga kaigalaan tungod kay kini void ab initio buti pasabot nga invalid from the very start dunay depekto sa sugod pa lang mo na ang akong gika-explain kanadto nga lisod kayo o mupadayon nga depektoso mang daan nanumdum mo nga nag-explain ta mahigala nga nisakay ka og boss dunay problema ang ligid kasamang kay padung na sa Santander nakamatikod mo nga dunay problema ang ligid ato sang i-fix ang uban gana ditso na ni unya og iditsog mo sa gilid sa may karkar agi katawa mga sukit ng paminaw nya daghan tag mga problema ron mga higala ang giatubang unahon tag ning impeachment pero sige lang ato nang hisgutan mga higala nya mihatag na batog advisory da itong China no mihatag tog advisory nga magmaminan tayo ng tagamay kay doon na sa ilang kinani ang testingan ba ito dakin? Doon sa testingan nga kining ilang mga gamit igugubat unya ang ato lang mabantay-bantay tadi sa may Palawan area dapit o kining uban nga mga area sa may West Philippine Sea kay basin unya og mutug pa ditong tipaka ato lang agi katawa mga kagalan porbida maparihan ni sa North Korea kaniadto nagpabutos naman ito ilang nuclear weapons dito sa kadagatan mahigala wa gitay nahimo igo ratang hatagag advisory nga ilang sa mo panagat din napita kay basin unyag matagakan mo ato lang agi katawa mga kailan ato nang isgutan unya sa pikas bahin niya na si Martin Romualdez nga namahayag mahigala labot sa ilan ang gipasaka nga motion for reconsideration. Maubitaw na nga kinini ang doon na pa may mga remedies sila, no? Nga nahabilin ato maminaon unsa mga higalay ilang mga remedyo ani nga ginahimo mga kigalaan, no? Og kinini ang
ang mo na kong giingon, pagsugod pa lang ana, wa man sila komentaryo nga nisaka sa Supreme Court ning mga tawhana. Unang-unang nisaka gid gilang gi-question may gala katong pulong forthwith. Kay gusto na nila may gala nga ipaproceed na, paspasana sa Senate ang pagpahigayon og impeachment trial. Before manghigala sa election, gisaka na ngadto Supreme Court nga ang Supreme Court gihangyo nga manduan mahigala ang Senado nga mohimo nag-trial forthwith. To forthwith proceed. So ang Senado, ang Supreme Court ilan ang ingnan intervener mo dire. O karon si Sara Duterte parehag boxing nga counter puncher gisukmag mibaos ni saka pod sa Korte Suprema gi-question ang constitutionality sa upat ka mga impeachment complaints. Sa laktod nga pagkaistorya kanang Supreme Court wa gina mag-apil-apil pagsugod pa lang. Pero ilang gipa-apil indekin. Naningog ba ning mga tawhana? Wa. Karon wa man mo pabor nila ang decision Supreme Court mingon sila judicial overreach. Akala na agi katawa mga kagalaan. Saway ang Supreme Court mga sukit di paminaw. Ya karon si Martin may pasaka na sila og motion for reconsideration ang House of Representatives. Ilang gihangyo ang Korte Suprema nga usbon ang ilang desisyon para mapadayon gyud mga higalang impeachment kay accountability lagi gyud kuno ni. Bahala na lang og pila ka billions ng ilang mahigalang flood control project. Perting dako mahigala bahala na basta importante accountability ni Sara. Bahala na ng uban nga mas dagko pang corruption nga na bahala na din ito tagay priority gyud si Sara. Kay accountability kuno. Pero ang mga tao, mga kaigalaan, nasayod nga, ang 2028 yun gipangandaman ini. So muna nga, medyo, ang atong nasod mga kaigalaan, mahinumduman ni si BBM iyang termino, mahuman iyang termino, mahigala ang accomplishment lagi yun, nga gisigihag, attack niya si VP Sara. Nag-uban lang sila kadali, mura nag-honeymoon lang kadali human sa election sa 2022. Pagkahuman, hala, kumbati na 2023, 2024, 2025. Mantod, why kahuman na ni? Iya mga higalang gi-attack ang tao mga kagalaan nga iyang kauban o may nitabang niya aron maabot siya anang maong pwesto. Pero sige lang, ato ning tagag-pagtagad mga kagalaan. Kaya mga tao, nakasabaw man. Di ba na nimo pwedeng isuod sa bulsa ng mga Pilipino na may uban gud mga higala nga nagtuo bag mga may laki sila nya ilang isuod sa bulsa ang mga tao. Kanang taong bayan nga kanunay niyo pasagin lang nakasabot na di na pwedeng isuod sa bulsa ang taong bayan. Na si Martin ato sa paminaon si Martin samtang dili pa ta mo padayon sa tundugang mga pagkomentaryo. Unahon ta sa paminaw sa gisulting Martin Romualdez sa iyang motion for reconsideration kagahapon, okay? Okay, names, go. Full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent
Francisco versus House supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow to the Constitution. Okay, maro to sa Nimso? Okay, ato na yung pagtagad mga kaigalaan, no? Ang pamahayag mahigala ni Speaker Martin Romualdez atol sa ilang pag-file na sa motion for reconsideration, ilang gi-argue dito mga higala ang unang ruling sa Supreme Court nga niingon mga kaigalaan na kalapas sa 1-year bar mga higala, kinini ang rule kining mao mga kaigalaang impeachment complaints diri sa ubos balay balauranan, o ikaduha ang due process mahigala gi-question sa nila og nangayo sila nga i-reconsider sa Supreme Court ang ilang unang desisyon. O gawas niya na sagol pod iyang gipahinumduman ang Supreme Court nga kamo pod mga impeachable ra mo. Murag sagol ni ilang kang Martin Romualdez dahil nga pasabot niya nga ang mga rules ni ining mga impeachable officials pwede po giwit kan gamay nga kamo pod ra ba impeachable officials pod mo. Ang power bas pag-impeach diya sa House of Representatives. Pag imo ning ipa-impeach sa mga justices pero tinaghana na ba ani mahurot na yung oras mga kagalaan ani. Atol nga lagi katawa mga sukit di paminaw. O ni ang pamahayag ni Martin Romualdez may gala sa human pag-file na sa motion for reconsideration dito sa Korte Suprema. Bueno, ato ng tagag-pagtagad, no? Kay mao man ni mahigala ang available remedy niini mga higalang House of Representatives, no? Ang uban mga higala bida sama atong attorney gadon ay magpanundog adto kay nadisbar naman to kani adto sa lain nga kaso. So kato yung sinultian may higala medyo dili to maayong paminawon mga sukit tig paminaw. So karon ato ni tagag-pagtagad kini ni ang dugang pamahayag ni Martin Romualdez o dugang nato pag-analisar ini mong isyu. Unya last to pagbalik may higala kay ang atong oras alas 7:02 naman.